pinasok na si General Carrillo sa silda, hindi mo makikita sa kanyang pagmumuka ang kanyang pagsisisi nito. Bagkus nakangiti pa ito. Pinuntahan naman nila Jalil at Marcos sina Jamil at si Doktora Teresa sa bahay ni Omar para kumustahin ang kanilang kalagayan. Natatakot pa rin si Marcos sa kaligtasan nila Jamil at ang kanilang ina ni Jalil. Hindi pa nila nahuhuli ang mga kasabwat ni Carrillo. Hindi pa sila nito ligtas. Habang si Azuelo, kinausap naman niya si General Villanueva at sinabihan niya ito na ngayon nahuli na si General Carrillo at napatunayan naman na wala siyang kinalaman o hindi siya kasabot sa gun smuggling at sa destabilization plot laban sa gobyerno. Baka pwede namang maibalik sa kanyang posisyon bilang direktor ng SID. Sinabihan ni General Villanueva si Azuelo na mayroon silang mga SOP na kailangan sundin. Hindi nila ito pwedeng madaliin. Nagtanong naman ito si Azuelo kay General Villanueva, paano naman si Edith Marcos at si Jalil Abubakar. Ang sagot ni General Villanueva na tinanggal na niya sina Marcos at Jalil sa most wanted list. Wala na rin ito sa neutralized on-site order. Pero marami pang haharapin na kaso sina Jalil at Marcos at marami pa itong kailangan ipaliwanag. Hindi naman sang-ayon ang mga TFE sa desisyon ni General Villanueva na may proseso pang dapat sundin para makabalik si Azuelo sa kanyang posisyon sa SID. At sinasadya nila iyon para madili lang. Sumasang-ayon naman si Azuelo sa mga nasabi ng kanyang team at napansin rin niya na parang ibang kinikilos ngayon ni General Villanueva. Parang may hinihintay ito at kaduda-duda talaga. Pagkatapos ng kaguluhan ito, babalik naman si Marcos sa SID. Sisiguraduhin niya na mabubuo ulit ang Task Force Alpha at si Jalil naman iuuwi niya sa islang bangkay ni Dato Raman. Yan ang pangako niya sa kanila ni Jamila. Nagtanong nito si Marcos kay Jalil na pagkatapos ano ang kanyang plano. Ang sagot ni Jalil na hindi niya alam. Nagtanong ulit si Marcos kung mananatili ba siya sa isla o dito muna sila sa Maynila. Siguro mas maayos kung dito muna sila sa Maynila. Mamimiss siya ng kanilang ina kapag umalis siya kaagad. Sinabihan ni Jalil si Marcos na member siya ng CDSU Mindanao. Doon talaga ang kanyang buhay. Sinabihan ni Marcos si Jalil na bakit hindi lang niya ituloy ang pagpupulis niya dito sa Maynila. Nagtanong nito si Jalil kung pwede ba yun pagkatapos ng mga nangyari. Ang sagot ni Marcos na malay niya. Sayang dahil mahusay siya at taramdam niya na gusto niya talaga maging pulis. Ang sabi ni Jalil na hindi naman lahat ng gusto nila pwedeng mangyari. Sa ngayon, masaya na siya na nakilala niya sila ng kanyang ina. At ang pinaka-importante niya sa kanya ngayon, ang pinaka-iniisip niya ay kung paano nila hahanapin yung mga natitirang kasabot ni Carrillo, lalo na si Felix. Bibigyan niya ng hustisya ang kanyang ama at si Mustafa, lahat ng mga biktima ni Carrillo. Gayunpaman, nagproprotesta na nga ang mga tao para pababain si Natalia sa kanyang posisyon bilang presidente. Dahil hindi niya nabiso kaagad ang mga plano ni Carrillo sa kanilang bansa at wala na silang tiwala sa gobyerno dahil ang pinuno ng mga sindikato ay nasa gobyerno din na nagtatrabaho at ang gusto nila ay isang kamay na bakal ang mamuno sa Pilipinas. Ipinaalam naman ni General Villanueva sa presidente na yung mga kilos protesta hindi lang sa Metro Manila at Luzon, umabot na ito sa Visayas at Mindanao. Sa katunayan, hindi na nakakauwi ang kanyang mga pulis. Naintindihan naman ito ni Natalia at kasama rin yan sa kanilang pag-uusapan nila sa emergency meeting bukas. Sinabihan ni Natalia sa General Villanueva na lahat ng darating bukas nasa succession of power. Lahat ng mga ito maaaring pumalit sa kanya bilang presidente sakaling may mangyari sa kanya ng masama. Kaya siguraduhin niya na secured ang kanilang meeting dahil kung hindi, magkakaroon sila ng constitutional crisis at magkagulo ang buong bansa. Ang sagot ni General Villanueva na makakaasa ito. Pero mukhang hindi magiging secured ang gaganapin na meeting dahil nakapasok na nga si Felix sa Malacanang bilang secretary nito sa Pangulo at naging kampante pa nito si Natalia dahil isang membro si Felix ng Task Force Alpha at poprotektahan siya nito. Pero hindi niya alam na isa ito sa mga tauhan ni Carrillo. Habang ang mga aliporis ni General Carrillo, may plano naman silang lusubin ang mga kampo ng militar at regional office ng Iliya sa mga probensya. Kapag na-declare ang martial law, siguradong susuportahan nila ang kilusan at sigurado wala nang makakapigil sa mga plano ni General Carrillo. Ang sabi ni Solares na bukas, mayroon na silang bagong republika. Kinabukasan, ibinalita na nga ang paghahanda ng Malacanang para sa special at urgent na pulong na ipinatawag na Presidente Natalia Mendoza. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng mga taong bayan sa mas malakas at mas maayos na seguridad ng bansa.
Darating dito ang mga opisyalis na nasa succession of power bilang pinuno ng bansa, katulad ng Vice President, Senate President, Speaker of the House, at pati na ang Chief Justice. Nung nakita nila Marcos at Jalil ang balita at lahat ng mga matataas na opisyal ng bansa ay pupunta, ang mga pwedeng pumalit kapag namatay o pinatay ang Pangulo. Ang sabi ni Marcos, kapag inatake ang lugar na yan at namatay itong lahat, wala nang pwedeng mamuno ng Pilipinas. Ang sabi ni Jalil na madaling maagaw ang kapangyarihan at nung nakita nila si Felix, dito na nga nila napagtanto na itong conference na ito, yan ang target nila. Diyan aatake si General Carrillo at si General Villanueva ay kasabot ni General Carrillo dahil ito lamang ang pwedeng magrekomenda kay Domingo bilang PSG ng Pangulo. Samantala, dinukot naman sina Doktora Teresa at si Jamila ng mga armadong lalaki. Walang nagawa si Usman para iligtas ang dalawa dahil napakadami nila. At sinubukan pa nga ito iniligtas ni Axel. Sobrang nagulat naman si Usman na buhay pala si Axel. Sinabihan ni Axel si Usman na kakampi siya nito. Nakapasok naman sina Jalil at Marcos sa Malacanang dahil sa tulong ni Maya May Calao at hinanap nila kaagad ang presidente para iligtas ito. Habang ang mga media ay kinulong naman ito sa isang kwarto ng mga tauhan ni Carrillo. Pinatay na nga nila Felix ang mga matataas na opisyal ng bansa at bihag na nga nila ngayon ang presidente. Dumating naman si Carrillo sa Malacanang at sobrang masaya siya nito na dumanak na nga ng dugo sa loob ng Malacanang at ito na ang tagumpay sa kanyang mga plano. Nakita naman nila Jalil at Marcos na patay na ang lahat ng mga matataas na opisyal ng bansa at hinanap nila kaagad ang presidente dahil wala ito sa mga pinatay nila Felix at alam nila Marcos na binihag nila ito ni Felix. Pinuntahan ni Usman si Azuelo sa headquarters para ipaalam na dinukot ng mga armadong lalaki sina Doktora Teresa at si Jamila. Sinabi rin niya na magkapatid sina Marcos at Jalil. Ito ang nawawalang kapatid ni Marcos. Sinabi naman ni Axel na mumukhaan niyang isa sa mga dumukot nila Doktora. Tauhan ito ni Felix. Kaya inis na nga si Azuelo sa pagiging traidor ni Felix. Nalaman din ni Azuelo na kasabot ni Carrillo si General Villanueva dahil ito ang nagpapasok kay Felix bilang sekretary ng Pangulo. Kaya agad na nga sila pumunta sa Malacanang para iligtas ang Pangulo. Pinagbabaril naman sina Marcos at Jalil ng mga tauhan ni Carrillo. Buti na lamang napadpad sila sa opisina ni Mustafa at kinuha nilang mga baril na tinago doon ni Mustafa at nakikipagbarilan na nga sila sa mga tauhan ni Carrillo. Habang si General Carrillo, may kahilingan naman siya kay Natalia na kailangan niyang mag-declare ng martial law at kailangan niyang mapapaniwala ang mga Pilipino na tama ang kanyang hangarin sa bansa. Pero hindi pumapayag si Natalia sa gustong gawin ni Carrillo kahit patayin siya nito. Pero hindi pa rin siya magtatagumpay sa kanyang mga plano kahit kailan. Huwag niyang mamaliitin ang mga Pilipino dahil kahit wala na siya, may mga taong papalit sa kanya para labanan siya dahil hindi sila magpapaloko sa isang psychopath. Nagalit naman si Carrillo sa mga sinasabi ni Natalia at magiging sa kanya ang trono ng presidente. Kaya kinabitan nga niya na bomba si Natalia at ipapalabas niya sa balita na pinatay si Natalia nila Jalil at Marcos para agawin ng kapangyarihan at siya ang magde-declare ng military junta para iligtas ang republika at mangyayari yun sa loob ng 15 minuto. Habang sina Azuelo at ang mga TFA nakapasok na nga sila sa loob ng Malacanang para iligtas ang presidente. Magtatagumpay kaya sina Azuelo na iligtas ang presidente? Yan ang ating abangan sa nalalapit na pagtatapos ng The Blood versus Duty.